Okay, so ayan po, magandang araw muli sa inyo lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. Ayan, so another property po, ang papakita ko po, dito pa rin po sa bayan po namin, bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. At meron po kaming ipapakita dito na farmland po ito na meron po siyang bodega. Ayan, so itong road po na to, barangay road po ito, going po sa National Highway. Siguro nasa mga 5, baka siguro mga kalahating kilometro po siguro o baka wala. Mga 300 to 400 meters po siguro. Ang estimate ko pong layo po niya sa National Highway. O sabihin natin kalahating kilometro po ang layo po niya sa National Highway. So simula po doon, yan sa pader po na yan. And po, ito na po yung property na binibenta. Fully fenced po yung kanyang part ng bodega po niya. Tsaka yung solar dryer po niya. Hanggang dito po sa pader po na ito. So ito po ay meron pong sukat na 2.6 hectare po ito. 2.6 hectare po, mahigit. Nasa mga 2.6100 mga ganun. Basta 2.6 hectare po ito mahigit. At dito nga po, ipa-flash ko na lang po sa screen yung kanyang titulo. At ito po yung nga po, dito po yung boundary po niya, diretso po yan. Ito nga po ay yung kanyang part na bodega o yung kanyang solar po ay fully fenced po siya. Ito po atas yung mga bakod po niya, naka steel matting, naka ano po. Kasi ito po yung kanyang tawag po ito yung kanyang gate. Ayan po. So itong property na to, ideal po ito sa ano, sa may mga tracking po diyan or sa may gusto may bodega na, bakit na po hinahanap nyo? Sa may mga business po diyan na kailangan po ng bodega dito sa bandang north, bakit na po hinahanap nyo? Tsaka ang maganda po dito, 2 lane po yung kalsada po niya, maluwang. At hanggang na po, tanaw na tanaw po dito yung National Highway, Pangasinan Nueva Ecija Road po. Ayan. So pasukin po natin itong property na ito. Ayun, no? Pagbungat pa lang po ninyo, pagpasok pa lang sa gate, kitang-kita po. Talagang nakalagay po, this property is for sale, sabi po niya. So, maluwang yung dryer po niya. Maluwang. Ang estimate ko siguro luwang nung solar dryer niya, siguro 1,500 square meter. Tapos yung part na yan ay siguro nasa mga ano po yan, nasa mga 1,000 mga ganun po, kasi 2,000 square meter daw po itong kanyang bodega. Ayun po, maluwang po yung kanyang bodega, maluwang. At dito nga po, maluwang yung bodega po niya. May power line na rin pala, may kuryente. Tapos ayun po, mga ilang kaban ng palay siguro, mga ilang kaban kaya dito, no? Oh, mga 3 to 4 o sabihin natin mga 5,000 na kaban ng palay ang kaya pong i-accommodate po nung bodega po na ito. Ayan, mga ganun po, mga 5,000 daw po na palay. Ayan. So hindi po kasama ibentahan yung mga gamit po na yan. Ayan po. So sa mga naghahanap po dyan, sa mga may mga business po na rice mill o ano man po, baka pwede na namin i-offer po sa inyo ito. Tingnan nyo lang po kung gaano kaluwang yung kanyang bodega. Tapos kung gaano kalawak yung kanyang solar dryer. Ayan po. So sa bandang likod po niya, doon naman po yung kanyang palayan. Sa bandang likod po. So ipapakita ko sa inyo dito. May pili kayo natin makapasok doon lang sa may palayan niya. Sa may side. Sige. Dadaan tayo sa may side. So nakasarado yung gate kasi doon. So pupuntahan po namin yung part po ng palayan po niya. Okay. So andito po kami ngayon sa likod po ng bodega o ng kanilang solar dryer. Yan po yung bodega po nila. Andito kami sa likod. So dito po meron po silang tinanim na puno ng mangga. Isang mangga po. Ayan, tapos may mga ipil-ipil. May puno ng ng siniguelas, may mga saging. At meron po silang fish pan po dito. Ilan yung fish pan niya ito? Isa lang? Isang fish pan lang to. Meron po siyang isang fish pan. Ayan po. Ito po yung kanyang fish pan. So, sa bandang likod, pwede kayong maglagay ng mga kubo nyo o pahingan, rest house. Yan po, maganda po dito. Dahil doon po meron pong gate doon na palabas po dito. Ayan po. So may mga puno ng papaya.
Ayun po, mga ipil-ipil, mga aratilis po ito. Meron kayang laman kaya ito ngayon? Meron daw po laman. Ewan ko lang po kung ilan yung laman niya. Baka tilapia siguro po yung laman yan. Ayan po. So, ito na po yung kanyang palayan. Ayan po. Sa pinakadulo daw po ng palayan na ito ay irrigation canal daw po. So, irrigated po itong property na ito. Kaya maganda po siya. Yung may puno. Yung may may istaka na puti. Yun daw po yung ano niya. Irrigation canal na po yan, sir. Irrigation canal na po. So hindi ko na po mapuntahan yung ibang part dahil tingnan niyo po yung kalsada, yung daanan po namin maputik. Kaya hanggang dito lang po. Ipapatanaw ko na lang po sa inyo yung kanyang palayan. At saka dito meron po yung mountain view po. Maganda yung mountain view po dito. Ayan. Tapos may mountain view po, yung Mount Bangkay, pero hindi po bulkan yan At yung Mount Bulaylay, hindi rin po bulkan po yan. Ayan po. Bundok lang po. Ayan. So, ganito po, kaganda itong property nito. Double purpose po yung ano po dito. May palayang ka na, may solar dryer ka pa, may bodega ka pa, nakaalong cemented road pa, 2 lane, barangay road, at malapit lang din sa National Highway. Mga ilang minutong driving lang din po sa town proper. Ganon din po mga ilang minuto din po driving sa town proper din po ng Guimba, Nueva Ecija. Pero itong property na to located dito po sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. Ayan, ulitin ko po. At ito po pala ay yun nga po sabi ko po, 2.6 hectare na ang presyo po pala nito ay 20 million po. Kung gusto pa i-negotiate yung price, ay kausapin na lang po natin yung mismong may-ari po sa property nito. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.